Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan at sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay itong LTO chip na si Marcos sa Lacanilaw ay mahigpit pong nananawagan ang LTO chip po mga kababayan. Samantalang yung mismong presidente ng Pilipinas, kahit anong panawagan ng taong bayan, ay hindi po siya sumusunod. Pero pagka sila po ang nanawagan ng napakahigpit, kailangan po sumunod ng mga Pilipino. Pero sila, hindi po sumusunod. Ganyan po kabayas ang gobyerno ng binagoong Pilipinas. Ito po mga kababayan, ang gusto po nila mangyari at gusto rin pong mangyari ng mga Pilipino sa Pangulo. Pero sa atin po i-implement. Pagdating sa Pangulo, hindi mo pwedeng implement. Bawal at wala raw sa batas. Ito po mga kababayan, ayon po sa LTO, chief na si Lacanilaw, ito po ang gusto niya pong mangyari mga kababayan. Chief Marcos, nananawagang mahigpit na pulburon test sa mga driver ng Green GSM. Bakit daw mga kabayan? Araw raw ang dahilan. Lalo na yan kasi hanap buhay nila. Hanap buhay nila yung pagmamaneho. Kaya parati ko nga sinasabi, huwag ninyong ilagay yung hanap buhay nyo para sa alanganin kasi at the end of the day kayo ang mapeperwisyo. Hindi ba ganyan din na nangyayari sa ating bansa? Tayong mahigit 100 milyon ang napeperwisyo dahil po sa bisyo na pulburon na mismo po ang Commander-in-Chief ay napaparatangan gumagamit nito dahil mismo ang kanyang kapatid ang nagsasabit nagpapatotoo na gumagamit ng pulburon ang kanyang kapatid. Hindi po ba? Ganyan po katindi. Mahigpit po, nananawagan na kailangan po magpapulburon test agad ang mga driver po ng Green GSM. Dahil nga po, ayon po rito kay Lacanilaw, ayon po sa kanya, lalo na yan kasi hanap buhay nila yung pagmamaneho. Kaya parati ko nga sinasabi, huwag ninyong ilalagay yung hanap buhay ninyo parati sa alanganin kasi at the end of the day, kayo ang mapeperwisyo. Katulad po natin, ang ating bansa po ay mahigit 3 taon na pong naperwisyo. Hindi na po nakabangon at tuluyan na po lumubog sa kumunoy. Lalo-lalo po sa kahirapan at pagkakabaon sa utang at sa dami po ng ninakaw, involved, issue ng korupsyon. Dahil nga po, takot na takot magpa-pulburon test, hair follicle test. Takot na takot. Bakit daw po takot? Pero grabe mag-utos. Ito naman po ang katwiran. Pagka sila po ang uutusan mo at manawagan ka na sila ay magpa-pulburon test at mismo ang Pangulo ay nananawagan ka na magpa-pulburon test siya. Pero ang sagot nila, eto mga kababayan, masyado pong bias. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Nababasura naman ng Office of the Solicitor General ang petisyon na humihiling na isailalim sa drug test at medical examination si Pangulong Bongbong Marcos. Giit ng Solgen, hindi pwedeng pilitin si PBBM habang nasa pwesto dahil sakop siya ng presidential immunity. Dagdag pa ng Solgen, wala daw tungkulin ang Pangulo sa ilalim ng konstitusyon para magpa-medical exam. Maliraw ang intindi ng mga petitioner sa Article 7, Section 12 ng Saligang Batas kung saan sinasabing dapat
ipaalam sa publiko ang kalagayan ng Pangulo kung may seryoso siyang karamdaman. Hindi raw sakop niyan ang hinala lamang sa kondisyon ng Pangulo. Wala rin daw legal standing ang mga petitioner at hindi raw sapat na sila ay mga botante at taxpayers lang para maghain ng petisyon. Mabapatid na inihain ang petisyon nila dating House Speaker Pantaleon Alvarez, Virgilio Garcia, Juan Rania at Raimundo Cunha. Mga kabayan, di ba? Hindi po sapat na ikaw ay taxpayer lang. Hindi po sapat na ikaw ay botante lang para utusan mo ang presidente ng bansa dahil hindi yan nasasakop ng batas. Hindi ka pwede mag-utos kahit taxpayer ka. Kahit yung buwis mo, ninanakaw nila at ikaw ang nagpapasweldo sa kanila, hindi sapat yan. Dahil nga po lumalabag ka sa gusto nila. Nakita niyo po mga kababayan? Pero ikaw na ordinaryong Pilipino, driver, hindi ka pwedeng sabihin mo na ikaw ay hindi po susunod sa kanila. Nakita niyo po? Pag ikaw gusto nilang pasunurin sa gusto nila. Pero pag sila inutusan mo na yung ginagawa mo sa amin ay kailangan ipakita mo rin sa amin na talagang hindi ka gumagamit ng pulburon. Hindi pwede. Presidente ko eh. Hindi pwede haka-haka lang, chismis. Hindi po ba? Bakit sa mga driver? Paano ko sabihin ng driver na chismis, hindi kami gumagamit? Di po ba? Paano masasabi hindi ka gumagamit? Ano sasabihin naman ng pamahalaan? Kailangan ka magpates. Kailangan ka ipulburon test para malaman hindi ka gumagamit. Kasi yun po talaga ang pamamaraan. Pero pagdating po sa mismong Pangulo ng bansa, hindi po pwede. Hindi pwede. Hindi naayon sa batas. At meron po siyang presidential immunity. Meron po siyang presidential immunity. Ibang klase. Mismong kapatid mo na nga nagsasabi Mismong kapatid mo na nagsasabi, hindi ka lumulubay sa paggamit. Hindi po ba kapatid mo na, kadugo mo na? Unbelievable. Hindi naman kami, di ba, yung mismo nakadikit na sa'yo. Ang nagsasabi, nagpapatotoo, hindi ka lumulubay. Hindi naman si Kamanong dahil hindi naman kita nakitang gumamit. Ang nakakita sa'yo, kapatid mo. Di ba? Dahil noon pa na kayo'y magkakasama, tumitira ka na raw. Hanggang ngayon, hindi ka lumubay. Kaya nga sinasabi magpagamot na, tumigil ka na Magpagamot ka na. Hindi po ba? Mismo kapatid mo na. Kaya nga hindi mo mabatikos ang kapatid mo Di ba? Si Cathy Binag, hindi mo mabatikos. Samantalang napakarami mong pinadadampot. Pangulo, pinatapon mo sa dahig. Ngayon, si Bato, ginawa nyo ng wanted. Di ba? Bakit hindi mo bakit hindi mo ibagan siya kapatid mo kung nagsisinungaling siya? At hindi mo rin ibagan siya si Cathy Binag kung nagsisinungaling sila. Di ba? Bakit hindi man lang kami makabalita na kinakasuhan mo? Di ba? Ng libel ang kapatid mo mismo na nagpapakalat na ikaw ay gumagamit. Ganon din po si Cathy Binag na hindi man lang makasuhan. Kay galing-galing po magkaso gamit ang NBI. Hindi po ba? Nandyan DOJ. Pero hindi po nila makasuhan ang kapatid. Bakit? Dahil totoo. Kaya hindi nyo makasuhan. Ganon po ba? Kaya dito po mga kababayan, magaling. Magaling po ang gobyerno ngayon. Pagka sila po mag-uutos, ay kailangan mo sundin. Dahil napaka-importante po na kailangan pong mates sa pulburon test ang mga driver. Dahil nakasalalay daw po ang buhay ng mga pasahero nito. Pero sa Pilipinas, pero sa ating bansa, mismo nakasalalay ang ating bansa. Nakasalalay ang ating bansa sa Commander-in-Chief at nakasalalay ang daan-daang milyong Pilipino sa kanya. Pero hindi mo siya pwedeng itest. Kaya nga gusto nating ipates dahil saan tayo dinala ng kanyang panunungkulan? Saan po ba tayo dinala? Meron po bang kaginhawahan?
Meron po bang narating ang trilyon-trilyong binopondo nila? At inuutang pa? May narating po ba? Sasabihin naman nila, meron. Ang dami nga nagawa. Di po ba? Ang dami nagawa. Lalong-lalo na. Nagkaubusan ng maleta sa Pilipinas. Dahil in demand ng maleta. Napakaganda ng negosyo pagkadating po sa maleta. Maraming nagawa. Hindi po ba? Unbelievable. Yan po mga kababayan, ang Commander-in-Chief na takot magpapulburon test. Pero, hindi naman po papayag. Nakita niyo po pagkakaiba. Ang LTO chief po na si Marcos Lacanilao, puspusan, kailangan gawin, inuutusan ng mga driver. Pero ang Pangulo, hindi mo pwedeng utusan at hindi mo pwedeng ipates. Kaya nga po ayaw nila ipasa yung pulburon test eh. Di ba? Pinupush yan. Hindi lang po si Congressman Pulong sa Kongreso ang nagpupush yan. Na isa batas na yan. Pero pinipigilan po ng napakaraming congressman. At ganun din po sa Senado. Gustong-gusto na po yan isa batas noon pa. Kahit po sa hinahabol nila, tinutugis nila si Bato. Gusto rin po maisabatas yan. Sila Bongo. Hindi po ba? Gustong maisabatas yan eh. Yang pulburo na yan. Kaya ka makakapag-isip ka eh. Bakit ayaw nila isabatas yan? Bakit po? Dahil maraming tatama ang mga politiko. Nasa panahon ngayon, na grabe pala gumagamit. Napakarami na palang gumagamit. Sa mga artista lang, napakaraming gumagamit. Hindi po ba napatunayan po yan? Ni Kati Binag, napakaraming mga artistang gumagamit. Eh di lalo pala sa politiko. Ganon din ang sinabi ni Kati Binag, napakaraming gumagamit na politiko. Dahil mismo ang ate na si Senador Amy Marcos nagpatotoo na mismo Commander-in-Chief, kapatid niya, ay lulong pala dyan sa pulburon. Yan po mga kababayan, ang pagkakaiba. Ang pagkakaiba po ng gobyerno po na tinatawag na binagoong Pilipinas. Pagka sila po ang mag-i-implement para sa mga Pilipinong katulad natin, kailangan po natin sumunod sa batas. Pero po pagdating sa Commander-in-Chief, wala po sa batas. Kaya hindi pwede sundin. Unbelievable. Paano masasabi? Kaya hindi ka nire-respeto eh. Kaya napakahirap makakuha ka ng respeto sa mga Pilipino. Dahil unang-una, napakatagal na yung issue na yan. Sa lahat ng presidenteng nagdaan, walang issue na ganyang katindi na mismong kapatid ang nagpapatotoo na gumagamit. Wala. Kay dating Pangulong Duterte, naging big issue ba yan? Na meron siyang kapatid, may kamag-anak na nagtuturo sa kanya na gumagamit siya? Ganon din kay Pinoy? Kay Gloria, kay Erap, kay Ramos? Meron po ba? Ito lang, mismong kapatid. Hindi po ba? Kaya napakalaking issue po ito. Dahil kapatid mo na mismo nagpapatotoo. Sa mga nagdaan, walang kapatid na yumawyaw sa kanilang kapatid na presidente. Maliban lang po sa tao na ito. Hindi po ba? Muli po mga kababayan, maraming salamat po sa inyo. Thank you po sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, thank you po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mika Legaspi. Shoutout po sa inyo. Thank you po kay Mila Yi, Felipe Shapno ng Texas, USA. Tatay Nick ng Toronto, Canada. Eric Hershaw ng Canada. Annie Jo, Jem Ares sa United Arab Emirates. Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Kay Rolando Timbol ng Alberta, Canada. Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, USA. Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA.
Arthur Estraniero ng USA, Randy Crispino ng Pasig, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora ng California, USA, Romulo Divina Gracia ng Bacolod City. Thank you po sa inyo mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. Maraming salamat po sa inyo. At muli po mga kabayan, ingat-ingat po tayo, ingat-ingat po at tiis-tiis po muna. At samahan po natin na marami pong dasal at panalangin nang tayo po'y mailayo sa kapahamakan sa araw-araw. Thank you po mga kabayan. Bye-bye.